Today, mga sangkay, pag-uusapan po natin ang pinakamalaking digmaan na paparating sa bansang Israel. Ano kaya ito? Magandang oras po sa lahat ng mga babayan po natin, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, especially mga solid sangkay na palagi pong andito, nag-aantabay sa bawat content natin na ina-upload. At today nga po, mga sangkay, maganda po yung ating pag-uusapan dahil ito po ay malalim na kaalaman, no, patungkol po sa paparating na digmaan sa Israel. Itong nagaganap sa kanila ngayon, mga sangkay, ay wala pa po yan, no? At bago tayo mag-umpisa, no, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, huwag niyo pong kalimutan, no? Makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba. I-click niyo lamang po yung subscribe, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, mga sangkay, alam ko marami po ang nanonood dito sa atin ng mga born-again Christians o marami po sa mga Kristiyano sa Pilipinas at nababasa ko po yung inyong mga komento. Marami nga po ang nagsasabi na marami rin pong mga, ano ba tawag dito, lingkod ng Diyos, mga pastors ang nanonood sa atin. Kaya naman, mga sangkay, gusto kong itapik itong paparating na malaking digmaan ng Israel sa kadahilanan, no, na nagaganap ngayon sa kanilang bansa ang isang kaguluhan na napakaliit na bansa lamang po ng Israel, but the world is shaking nung time na pumutok itong kaguluhan sa kanilang bansa. At ngayon, mga sangkay, pag-uusapan po natin para po sa kaalaman ng mas marami at para po ma-encourage ang marami sa mga nanonood sa atin na patuloy po na maglingkod sa ating Panginoon. No? Ano nga ba itong paparating na malaking digmaan sa Israel? For sure, marami dito may idea na or ilan sa inyo may idea na kung ano itong paparating na malaking digmaan sa Israel. Okay, ang paparating na digmaan sa Israel, ito po ay prophetic event na isinulat po sa Biblia. No? Ito po ay kung tawagin, Battle of Armageddon. Okay, yan po. Tandaan niyo po yung salitang yan o yung word na yan, the Battle of Armageddon. Yan po yung pinakamalaking digmaan. At ayon po sa sinasabi po ng Biblia, mga sangkay, never po nangyari sa kasaysayan ng mundo itong napakalaking digmaan. Pero mga sangkay, hindi pa po yan. Yan ang pinakauna na paparating na digmaan sa Israel, pero mayroon pa pong kasunod niyan. Yun po ay ang Gog and Magog War. Pero, medyo malayo po ang agwat. Dito tayo mag-focus, mga sangkay, sa medyo malapit-lapit na paparating na digmaan. So, eto mga sangkay, kung babasahin po natin sa Revelations chapter 16, verse 12 hanggang 16, mababasa po natin dito kung ano ba ang mangyayari sa Israel? Ito po ay prophetic event kasi. So, tayo kasi ngayon, mga sangkay, nagbabase po. Kung ang iba nagbabase po sa sinasabi ng balita, tayo namang mga Kristiyano, nagbabase po tayo sa kung ano po yung prophetic events na nakasulat po sa banal na aklat o sa salita ng Diyos. At ito po ang mangyayari, mga sangkay. Sana maintindihan nyo po ito, and I'm sure naman magigets nyo kasi Tagalog po yung babasahin natin. So, Revelation chapter 16, verse 12 to 16, the Bible says, mga sangkay, ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Siguro naman, alam nyo po yung Euphrates River, no? Sasaglitan lamang po natin ito, mga sangkay, and I hope na mahabol po natin ang lahat ng information para po mas maintindihan po natin kung ano nagaganap ngayon sa Israel. Okay, itong ilog Euphrates ang magiging daan, no? Sinabi po dito, ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Okay? Nakikita nyo po ngayon, mga sangkay, yung ilog, no? Kung i-research nyo sa Google, YouTube, or mga balitaan, mababasa nyo po doon ang balita tungkol po sa Euphrates River na ngayon ay nagulat, even yung mga scientist. Nagtaka sila paano nangyari na natuyo ito at ilang bahagi na lamang po ang natitirang tubig. So, tayong mga nagbabasa ng Biblia, hindi tayo magugulat. Kasi, bago pa po yan mangyari, na isulat na po sa Biblia. And verse 13, the Bible says, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon
ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And verse 15 to 16, sabi po dito, at ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon ng Hebreo. O sa Hebrew word, Armageddon. So, kung tawagin ay the Battle of Armageddon. So, ngayon mga sangga, makikita nyo na natutupad po talaga yung propesiya na nakasulat po sa Biblia, yung mga prophetic events. Like yung nangyayari po sa Euphrates River, matutuyo bago po maganap itong the Battle of Armageddon. At ako po ay naniniwala mga sangkay na itong battle na ito, possible dito maganap ang tinatawag na nuclear war. Alam po natin na ang Israel ay may mga kakampi. Andyan po yung Western, andyan po yung America, di ba? And even our country ay nasa side ng Israel. Subalit at that time, sinasabi po mga sangkay na itong mga halimaw na sinasabi po dito na mula po sa Euphrates, napakakawalan. Sila po ay magbabalita. Hindi ko alam mga sangkay kung ito po ay literal na halimaw o itong mga to ay mga makapangyarihang tao. Pero kung babasehan po natin ng Bible, i-describe po ito as halimaw po sila na tinatawag, no? At sila po ay magbabalita ng mga kasinungalingan sa maraming mga leader na mga bansa, mga hari kung tawagin. At dito, hihikayatin po nila na makipagdigma itong mga to laban po sa Israel. So, itong nagaganap ngayon sa Israel ay wala pa po yan sa kalingkingan. Sa totoo lang. Ang pinakamalaki bago po ang Gog and Magog battle ay ang Armageddon. Which is, yan po ay prophetic event. At nakikita na po natin ngayon mga sangkay, nagkakaroon na po ng mga coalition yung mga bansa. Ang pinakamalakas ngayon na nakikita po natin ay ang side ng Western countries at kasama po yung Allied forces at maging itong kalaban nila na napakalakas din. Andyan po yung Iran, andyan po yung Russia, China, North Korea at marami pang mga bansa dyan sa Middle East. So, ayon po dito mga sangkay, ito po ay paghahanda sa sinasabing Battle of Armageddon. At ang Israel mga sangkay, hindi po nakakakilala yan sa totoong Messiah. Pero, thank God kasi marami po ngayong mga Jewish ay kilala na po si Jesus Christ and they live with Christ. Hindi po tulad doon mga sangkay that most of them or lahat po talaga sila ay blinded. Hindi po nila alam kung ano ang katotohanan patungkol po kay Jesus Christ. At ang paniniwala nga po nila, itong si Jesus ay never po nag-exist. Subalit, naitala naman po talaga sa Biblia. Ngayon, mga sangkay, bakit magaganap itong the Battle of Armageddon? Ito po ay magaganap dahil nga po, natural, ito po ay prophetic event, pero ang isa po sa dahilan para po makilala ng Israel kung sino nga ba ang tunay na Messiah. Dahil most of them, right now, mga sangkay, hinihintay pa rin po talaga nila yung Messiah na dumating. Pero ang totoo, matagal na pong panahon nangyari ang pagdating ng Messiah na dahilan nga po ng pagkait-sapwera ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang totoong Messiah na naipropesiya na po sa Old Testament. Ngunit mga sangkay, tinanggihan po nila yon. And until now, pinarusahan po ang Israel ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sila nakakakita sa katotohanan. Hindi rin po nila masabi kung ano ang totoo. Yun po yung prophetic event na naganap po sa kanila. And until now, blinded po ang Israel o karamihan po sa kanila. So, ang Battle of Armageddon ang magtutulay para po makilala nila si Jesus. Kasi at that time, ayon po sa Biblia, kung babasahin po natin, sabi po dito, nang bumukas ang langit, narito nakita ko ang isang puting kabayo at ang nakaupo roon ay tinatawag na tapat at totoo.
Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab na apoy. Sa kanyang ulo ay nakasuot ang maraming koronang panghari at nakasulat ang kanyang pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. At ito mga sangkay, siya ay nakasuot ng isang kasuotang itinubog sa dugo. Ang kanyang pangalan ay Salita ng Diyos. Ito po yung time, mga sangkay, na ang Panginoong Jesus ay bababa mula sa kalangitan. At the time na matatalo na po ang Israel sa gitna po ng digmaan, the Battle of Armageddon, ito po yung pinakamalaking digmaan before ang Gog and Magog battle. No? Makikilala po nila si Jesus at makikita po nila ang kamay ni Jesus Christ. Nandun pa rin kung paano ipinako po siya sa krus. So, dito po sila maniniwala na itong si Jesus ay ang Mesaya nga po na ipinapako ng mga naunang Israelita at that time. So, ito po ay ang information patungkol po sa paparating na great event, no? Na Battle of Armageddon. So, yung mga nakikita nyo ngayon, mga sangkay, na digmaan sa Israel, wala pa po yan. Wala pa po yan sa kalingkingan. Marami po mga Bible scholar ang nagsasabi na ito po ay magtutulay na kung saan mafu-fulfill ang prophetic event na nakasulat sa Biblia, walang iba kundi ang pagpasok ni Antichrist at pagpasok po ng Great Tribulation. Then, ito na nga po ang Battle of Armageddon. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po ang isa kong YouTube channel na kung saan ina-uploadan ko po dito ng mga patungkol po sa prophetic events din po na nakasulat po sa Biblia, mga current events na nangyayari sa ating mundo na related po sa kung anong nakasulat sa Bible. Okay? So, kung ikaw ay born-again Christian, ang gawin mo lamang, hanapin mo nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.